Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ngayong umaga, babae, nahuli ang kinakasama at si kumare na nagsa-something-something sa dilim! Katwiran ko, okay lang mambabae siya, kaya lang, wag naman po yung kumare ko. Niligawan ako ng asawa niya, so matagal ko na rin gusto yung asawa niya. Bakit ba si kumare di pa nakontento sa kinakasama niya? What's wrong? Siyempre, naghanap ako ng iba dahil silayas nga po siya. Tingnan niyo po ako nirespeto na madami naman po dyan lalaki, kaya lang yung asawa ko pa po. Mas na matinong babae. Kung niloloko man siya ng asawa niya, dapat lang yun dahil una rin naman siyang nagloko. Harapin natin yan at pag-usapan dito lang sa nag-iisang Barangay Hall on Air ng Bayan, Face to Face! Sausawero, Sausawera! Let's get ready for Sausawa! Harapan na naman tayo mga kapatid! Sugod na! Uy! Face to face na! Sa pula, sa puti! Nako! Sana'y magbati! Wala na sanang labanan! Usapang maayos na lamang! Tara na at samahan niyo kami! Napusadyang makulay ang magharap buhay. Tayo magharapan, ating pag-usapan. Aliran, awayan at magugkayan. Gusto mo bang makisawsawanan ng kaibigan? Pangayan ay solusyon. Mga kapatid, ano ang ating gawa sa umaga? Sinong limitin? Face to face! Huwag mong talikuran! Harapin mo face to face! At ngayon, heto na ang First Lady ng nag-iisang Barangay Hall on Air, ang pambansang kapitana, Chang Ami Perez! Dapat lagi kayong happy at nakasmile. Mga kapatid, isang babae na huling, oh no! May ka-something-something sa dilim. Ang kanyang kinakasama. Pero ang tanong, sino ang girl lalo? Walang iba kundi, sino pa nga ba ang kanyang kumare? Ay, nakuhan! Buti lang hindi tayo magkumare! Diba, masalimuot yata ang kwento natin ngayong umaga. Naku, Chang! Ay, nako, mukhang may babae na namang medyo magiging hate ng marami, ha? Dahil sa pangyayaring yan. Nako, ano kaya ang magiging reaksyon ng mga sausawero? Kaya naman, B1 at B2, maging alerto kayo today! At gagabayan, syempre pa, at tutulungan natin ang ating mga bisita kasama sina Attorney Ben Acosta, Dr. Camille Garcia, Father Sunny Merida. Sila po ang mahal nating trio tagapayo. So what are we waiting for, mga kapatid, mga kasawsawan? Let's make it a come on! Face to face na! Face to face na! Ang tanong niya, abay sa dinami-rami raw nang pwede niyang maging karibal, bakit pa si kumare? At ang masaklap, nako, siya mismo ang nakahuli sa dalawa. Narito para ikwento ang lahat-lahat, Marlene Borja, pasok! Face to face! Face to face! Ate Marlene, hi! Welcome sa Face to Face. Hello po, Anong pangalan ni kumare? Jodelyn po. Paano kayo naging magkumare ni Judeline? Marge, sabi ng ganun para matuluyan natin na magkumare tayo. Magpapabinyag ka dun sa anak mo, kunin mo ako ninang. Yung kinuha ko po siya. Ah, so sa anak mo. Pang ilang anak mo yon? Yun po yung padalawa. Ah, pangalawa. So,
Doon mo siya naging kumare. At yung kinakasama mo, anong pangalan? Richard po. Gaano na kayo katagal ni Richard? 7 years na po. 7 years. Kamusta naman ang samahan ninyo? Ayun po, nung una po, okay pa ang samahan namin. Simula nung February 20, yun na po. Anong nangyari nung Feb 20? Nasira na po yun lahat kasi naging sila na po ng asawa ko. Paano mo nasabing naging sila? Nahuli ko po kasi sila noon na nandun po sila sa iskinita po sa may malapit din lang sa amin. Okay. Na nagturo po sa akin yung kapatid po ng asawa ko. Noong time na yun, hinahanap ko po yung asawa ko. Nakita po ako ng bayaw ko na sabi niya, ate, saan ka pupunta? Sabi ko, hinahanap ko lang kuya mo. Sabi niya, alam ko tayo kung nasan si kuya. Tapos yun, tinuro niya sa akin, nandun na sa ganun na lugar. Pinuntahan ko yun. Pero wala siyang sinabi kung sino ang kasama at kung Wala anong ginagawa. Wala po siyang sinabi. Diretsa ang tanong, Marlene, nung una mong nakita si Richard at ang iyong kumare, Yun nga ano po. yung naging reaksyon mo? Yun po yung na nag-aalikan po sila doon sa iskinita na yon. Tapos nga po, masakit pa ho noon. Salit na akong kampihan ng asawa ko, hindi. Yung kabit pa niya, ako pang kinalikar ng asawa ko pa uwi ng bahay. Anong paliwanag ni Richard? Bakit kasama niya si Juday doon? Ang sabi niya, nag-uusap lang daw sila. Kinausap mo si Juday? Opo, kinausap ko siya. Anong sabi? Anong paliwanag? Kinabukasan noon, sabi niya, mas masarap daw yung asawa ko, mas masarap daw yung kabit kaysa sa asawa niya. Sabi ng ganon. asawa ninyo? May asawa po So may siya. kinakasama rin yung Opo. si Juday? Opo. Ay, kay ganda ni Juday. Oh! Ay, ganda. Magaling daw po kasi siya sa kama. Lagi niya pinagmamalaki. Magaling siya sa kama. Kaysa Anong sa sinagot akin. mo nung sinabi niya yon? Basta sabi niya sa akin, wala daw ako bubuga sa kanya at mahal daw siya ng asawa ko. Yun ang lagi niya sinasabi sa Ang akin. tanong ko ngayon, Marlene, nung nahuli mo, tumigil na ba? Natapos na? Yun ho, yung sabi niya na nag-usap kami, iiwasan na daw po niya asawa ko alang-alang sa mga anak namin. Sabi nung Tapos, kumare mo? Opo. Okay. Tapos, So nangako siya na siya iiwas? Oo, sabi Okay. niya. Si Richard, anong pangako Yung sa'yo? asawa ko rin, kinausap ko, sabi ko, ano ba, titigil ba kayo? Talagang wala na sabi ng ganun. Kakausapin ko na lang si Juday, si Judilyn para maghiwalay na kami ng tuluyan. Sabi ng ganun. So talagang merong ongoing na relasyon, parang ganon. Tapos, Okay. nung April 1, yun, nahuli ko na naman sila. Na naman! Opo. Alam ka, dala-dala. Masarap kasi. Yun, yung kamay na po ng asawa ko na sa ganito na nang Mariko po. Kayo yun. Saan yun? Yun po din sa amin. Sa amin din po yun, sa may kubo sa amin. Nakainom si Richard? Hindi, Hindi normal? ko po alam kung nakainom sila parehas. Basta nakita ko na lang yung kamay na asawa ko nasa loob ng damit ng kumari ko. Ang ginawa ko, nagpunta ko dun sa asawa niya, nagsumbong ako. Sa asawa ni Juday? Opo. Oh. Sinumbong ko siya. Tapos, Anong ginawa nung kinakasama ni yun, Juday? ano silang dalawa, yung asawa ni Juday at asawa ko. Nagrambol. Nagkagulo. Nagkagulo sila, nagmurahan, nagduruan, yun. Kasalanan naman po nung babae din. Oh. At ang nakakaloka, abay hindi po niya itinatanggi, tunay na tunay raw na siya ang babae sa dilim. Pero ang tanong, bakit kaya niya ito nagawa sa kumare niya? At bakit niya nasagot si Marlene at sinasabing gusto niya si Richard? Magpaliwanag ka na ngayon na. Juday Pelone, pasok! Bakit? Sandali lang, Juday! Sandali lang! Ang mga paliwanag at kasagutan po ni Juday kung bakit nangyari, pakaabangan nyo. Magbabalik po ang paborito nyo kasama sa umaga, ang...
Oh, bakit hindi ka masaya kay Jerome? Kasi po yung asawa ko, hindi ko po maintindihan kasi mas mahalaga sa kanya yung lalaki kaysa sa babae. For short, Sandali lang. Liwanagin natin. Paano mas mahalaga kay Jerome ang lalaki? for short lang naman po, lalaki ang gusto ng asawa ko. Talikuran, harapin mo, face to face. Suday, bakit mo nasabing type mo si Richard? Ayun ay kinakasama na ni Marlene. Inamin mo sa staff namin na ikaw yung babaeng nandun sa dilim kasama ni Richard. Bakit Opo. kayo... May relasyon po kami ng asawa niyan. Kinulang kasi! Kanina binanggit ni Talaga, mas masarap ang asawa mo. Kabit! Lo ka na, Kailan mo na napagtanto na may gusto ka pala kay Richard? kasi po yung asawa niya, lagi po akong binibiro. Hi, Juday. Niluloko ako na ganyan. Ang ganda mo. What the naman, di bale! May kinakasama ka, hindi ba? Meron po. Gaano na kayo katagal? 1 year pa lang po. Oh, kamusta ang samahan ninyo ng kinakasama mo? Anong pangalan niya? Jerome po. Jerome. Okay. Bali, naghiwalay po kami nung April 5. Hindi ka ba masaya sa kanya? Hindi po. Bakit mo sinagot? Mas Bakit kayo nagtagal ng 1 taon? Mas masaya ako sa asawa ng na yan. Gusto kasi asawa ko, mas Oh, kung hindi ka masaya, bakit ka nagtagal? Na magkasama kayo? Wala kayong anak? Wala po. Oh, bakit hindi ka masaya kay Jerome? Kasi po yung asawa ko, hindi ko po maintindihan kasi mas mahalaga sa kanya yung lalaki kaysa sa babae. Sandali lang. Liwanagin natin. Paano mas mahalaga kay Jerome ang lalaki? For short lang naman po, lalaki ang gusto ng asawa ko. O anong nangyari? Na-discover ko lang po nung, yun nga, pag may kainuman siya, nang hihimas, nang yayakap. Yung pong chismis po ng mga kapitbahay namin, Pero hindi mo siya nahuli pa. nahuli ko na rin po katagalan. Una po, chismis ng mga kapitbahay. Ng asawa ko daw po nga, sabi nga na, doble kara daw nga po. Nung una hindi ako naniwala, yun nga sa inuman, minsan ay kaharap ko rin sila. Umihi lang po yung kapitbahay namin, nakainuman niya, sumunod yung asawa ko. Sumunod naman, niyakap niya yung kainuman niya. Anong naging reaction Meron pa mo nung pong- nakita mong kayakap niya yung kainuman? Umiyak lang po. Bakit? Doon ko po na-confirm na, yun nga, bakla yung asawa ko. Pinagmamalaki ko yan. Oh, bakla ang asawa ko. Bakit? Okay. Aramdam ka rin Oh, sige. masaktan! Hindi ako nasaktan. Yung kaya, doktora, yung sa nangyari kay Jerome sa kinakasama nitong si Juday, ay parang baka dati nang merong kalituhan na nangyayari kay Jerome at ito lang, ngayon lang talagang parang hinaharap na niya na ang talagang gusto niya ay lalaki at hindi babae na kanyang kinakasamang si Juday. Totoo yun, Chang, kasi alam nyo, yung tinatawag nating bisexuality, meron pong 13 klase yan. 13? Naku, sige, bigyan mo lang kami ng 5, doktora. Top 5 o top 3? Okay, ang top 1 is alternating. Ano yun? So, ibig sabihin ng alternating, yung halimbawa ngayon, lalaki, tapos Bukas, babae. babae. Oh. Tapos, sa kanya, masaya na yung nag-alternate na gano'n na... Nakaya niya yun. Nakaya niya yun. Oo. Pangalawa, meron tayong tinatawag na circumstantial. Dahil kasi puro lalaki lang dito, kahit ang gusto niya lalaki, pero ang mga kasama, puro mga kababaihan, mapipilitan siyang makipagrelasyon sa isang kababaihan. Yun. Tapos pangatlo, yung tinatawag natin itong yung nangyayari kay Juday na transitional. Talagang maaaring sabihin natin siyang straight, tapos gusto na niyang magpakabakla. So,
ang nangyayari, makikipagrelasyon muna siya sa babae. Tapos bago- parang bahala na kung mahuli ako, mahuli. tapos kung makita, eventually, makita. Parang gano'n, matanggap. makikipagrelasyon na siya sa kung ano yung gusto niyang katanggap-tanggap na orientasyon. Or it's either baliktad naman na dati siyang gay, na gusto naman niya maging heterosexual na yung relationship. Aha. So marami siya. Mayroon pang tinatawag na yung integrated. Ibig sabihin ng integrated, dahil nasaktan siya sa isang babae before, lilipat na ngayon Naman siya siya sa lalaki na kasi ayaw na niyang Oo. masaktan. Tapos meron naman tinatawag na recreational na ibig sabihin every time na nalalasing, nakikipagrelasyon sa kapwa niya. Yun pala ang tawag doon. Recreational. Yeah, recreational. Dahil may kasamang spiritu de kwak-kwak, nakainom. Kaya ganon. So may posibilidad na yung sa asawa niya, recreational, At the same time, transitional. transitional. Kasi nga naging karelasyon siya. Pero yung nangyari naman kay Juday, ay baka naman wala talaga silang relasyon nung Richard. Kasi paano mo nasabing may relasyon kayo? As in, may anniversary kayo? Talagang kayo? O baka naman nagre-rebelde ka lang dahil sa nangyari dito kay Jerome? Meron po talaga kami relasyon, inaamin ko po. Salamat po, Dr. Camille. Mga kasawsawan sa pula at sa puti, narinig nyo na dalawang babaeng in love sa isang lalaking ang pangalan ay Richard. Ang punto nga, pareho silang may problema. Diba? Naunang nagka-problema yung nasa pula, nadamay sa problema niya itong nasa puti. Na kanino ngayon ang simpatsya nyo? Abay, magboto hands nga tayo. Abatsang, solid na solid puti sa unang round ng ating botohan sa mga sosawera at sosawera. Siguro ang nais nilang iparating na mensahe kay Ate Juday ay kung ikaw ay nagkaproblema sa iyong kapareha, malamang mabuti sanang itinapos mo muna yon at kung gusto mong humanap ng iba, ay maghanap ka nung wala din naman siguro sanang sabit nang walang ibang taong nasasaktan. Yan ang ating botohan. Juday, sino makamukha ni Richard? Richard Gomez? Richard Gutierrez? Sarili niya lang po. Sarili lang niya. Kamukha niya lang po yung sarili niya. Oh. Anong maganda sa kanyang panlabas na kaanyuan? Yung labi. Oh. Sobrang sarap. Talaga. Dahil hindi ka na tinatabihan ng asawa Ikaw, mo. Marlene, kung tatanungin kita, Richard Gomez, Richard Gutierrez, ang kahawig ng mister mo? Ay, syempre, asawa ko pa rin. Wala siyang Wala, kahawig doon? nag-iisa lang yun. Nag-iisa lang, original. Nung una mo siyang nakilala 7 years ago, ano yung naging dahilan bakit tumibok ang puso mo para sa kanya? Naging mabait lang po siya sa akin. Lahat po ng problema ko na pinagdaanan nung nakaraan. Siya po lagi nasa tabi ko at umaagapay Hindi nga. lagi sa akin. Ilang taon ka noon nung nakilala mo siya? 16 yata? Oh. Hindi po sure kung ano kasi... So parang young love, sweet Nagdaan din love. po ako kasi sa hindi magandang karanasan. Yung una ko po talagang asawa is namatay na. Ngayon, nung mamatay po yung una kong asawa, yun po yung si Richard yung nasa tabi ko. Oh, parang siya ang Siya po ang laging nagligtas at tumulong sa akin at tumulong sa sa'yo. iniwan ng asawa ko na obligasyon, si Richard po ang lahat ng nagpuno noon. Tawagin na nga po natin yan. Ang lalaking sabi ni Juday, maganda ang labi, pero sabi naman ni Marlene, tumulong sa kanya, sumagip at nagpatuloy nang iniwan ang kanyang dating asawa na obligasyon. Narito po, hindi siya kamukha ni Richard Gomez, hindi rin siya kamukha ni Richard Gutierrez, pero siyang siya lang, si Richard Rufo. Pasok! Richard! Kasi, mata... Bakit? Pares naman tayo ah. May kasalanan ah. Parehas tayo. Diretso ang tanong, Richard. Ako naging ganon. Kaya ka ba dahil magkasama kayo ni Juday noon sa dilim? Opo. So talagang may relasyon kayong dalawa? Meron. Oh no! Inamin talagang meron!
Gaano na ba talaga katagal ang relasyon na yon? 2 taon. Oh, bakit ang sabi nung isa, 1 pa lang? Ang sabi nung isa, magdadalawa na. Ano ba talaga? Tutok lang po kayo. Dito lang yan. Sa... Bayaw, pinakalantari. Talaga, pinaramdam ko sa asawa ko kung talagang paano masaktan. Masarap yung kapatid mo eh. Ano ngayon? So, diretso ang tanong, Marlene, kayo ni Rex. Facebook sausawa na, mga kapatid. Bea Villegas. Hi, Chang Ami. Napakasaya talaga ng programa niyong Face to Face. Nawawala talaga ako sa sarili ko kakatawa sa mga bisita niyong pasaway dyan. At siya nga pala, Chang Ami, marami talaga kayong natutulungan. Abay, ang gusto namin malamang lahat, ano ba talaga? 1 taon, magdadalawang taon. So, hindi pa talaga Mahigit 1 natigil. taon. Mahigit 1 taon. Anong nangyari? Bakit nagawa mong ipagpalit si Marlene? Wala nun, no. Kali, siguro sa akin trip lang. Bali, hindi... Paano nagsimula yung trip, pare? Akala ko lang nun na parang yung sa isip-isip ko na liligaw-ligawan ko lang. Di niya naman po alam nun eh. Oh, hindi naman mabubuking. Kasi hanggang baliwala lang rin eh na gano'n ang gano eh. So, nagsimula saan? Sa inuman? Oo, Tapos niligaw-ligawan ko. Napasagot ko po. Sino kasama mong katrip-tripan dyan? Nung una ako lang. Tapos ito nung nakaraang buwan, yung kapatid ko, na Judas. O, bakit naman naging Judas ang kapatid mo? Yan. Diyan magkakaalaman kung bakit Judas. Bakit? Pinaramdam ko lang sa inyo kung paano masaktan. Niloko niyo ako. Bakit ako Ang balik din masaktan? ako, paparamdam ko rin sa inyo kung paano kayo masaktan. Sandali lang. Kulang So, kayo. Marlene, ang sinasabi mo... Talaga, sinabi mo pa. So, ikaw, Marlene, May kalantaring iba. yung Bawi- kapatid niya. Bawi po siya sa Opo, akin. mamami, inaamin ko po yan. Nung time po, nung April 1, na itong layas yung ilang araw yan wala sa amin kasi itong babae na itong Kaya pa... So, anong pangalan ng kapatid mo? Rex po, Rex. Rex. Nung time po na yon, Paano kayo nagkasama nung Rex? sa bahay po siya nakatuloy dati pa po. Hindi pa po siya naalis sa bahay. Pinaalis ko po yan ilang araw lang. Ang ginawa ko noon na hindi ko naman po sinasadya Kaya pala, na mangyari yun dahil may kami ganting po ay lasing. Yung time na yon na humingi po ako ng advice doon sa bayaw ko na dumating siya galing sa kasi ano siya, konduktor siya. Okay. Umuwi po siya sa bahay tapos ngayon Naglabas ka ng sama ng loob. dinatnga niya po ako na Pero nag-iiyak hindi ako ko sa man lang bahay. mamili. Sana ibang tao na lang, hindi yung kapatid ko. Oh, bakit? Pinaramdam ko lang sa'yo. Bakit? Ano ko ba yan? Kumari mo na yan eh. Bayaw, pinakalantari. Talaga, pinaramdam ko sa asawa ko kung talagang paano masaktan. So, diretso ang tanong, Marlene, kayo ni Rex. Opo, isang business nagkaroon Wala. po. Hindi ko po yung tinatanggi. Okay. Masarap yung kapatid mo eh. Ano ngayon? Ha? Nalaban ka. Mukhang nagkakagantihan na lang mga kasawsawan kaya naging matindi na rin po ang galit niya sa kanyang Kuya Richard dahil pinagdamot daw nito sa kanya si Juday. Paano pinagdamot? Kaya naman bilang ganti, si Marlene ang kanyang pinuntirya. Narito po ang sinasabing kapatid ni Richard, si Rex Macadildig. Pasok! Pakiyaw! San? Traitor ka, ha? Traitor ka! Sandali lang. Kan muna natin ang panig ni Rex. Bakit ka galit sa kapatid mo? Kasi po, lahat nung inaangkin niya lahat. Sa paanong paraan? Kinikwento niya sa akin, may kinikwento siya isang babae. Yan nga Anong- po. Ah? Sige. Dahil may gusto ka rin sa kanya, ganun ba? Di ba pinag-usapan natin yon? Oo nga, pinag-usapan natin. Pinag-usapan na paano? Ang pinag-usapan po namin, nagiinom kami, lalasingin namin si Jenny Lynn. Bakit nyo kailangan siya lasingin?
Dahil nga po, may gagawin nga daw po kami ng something-something. Oh! Pinagplanuhan nyo si Juday. So, ang trip nyo, Juday, pakinggan mo mabuti ang sinasabi, ha? Pinagtripan ka. Pinag-usapan ka, pinagplanuhan kang lasingin dahil pinagtripan ka. Hindi po yun ang sinasabi sa akin. Siyempre, hindi nila sasabihin yun. Ito na, manluloko yan! Naiwanan niya yung asawa Maraming niya. babae yan sa ikaw nakinabang? Ha? Dahil hindi ba ikaw nakinabang? So, anong nangyari? Okay, sandali. Ituloy lang natin. So, Rex, anong nangyari dun sa plano nyo? Kasi po, sabi nung kapatid ko na yan, sabi niya, magsiset daw siya ng isang inuman. Aha. Nakasama namin to. Okay. Ngayon, sabi niya, maganda yun, tol. Pag nalasing si Jenny Lynn, pagtutulungan na lang natin. Oh, diba? Yan ang sinabi. Eh, ang problema po sa Pinipilahan sinulong niya eh. Namimilit So, ang ang lalaki. nangyari, Yan, sakim ang talaga yan. nakatuluyan lang ni Juday ay si Richard. Ganun ba? Yun nga po. Ikaw naman ngayon, Rex, diretsahang tanong, nag-something-something kayo ni Marlene? Oo, may nangyari sa amin. Diba? Masarap. Ano? Masakit, di ba? Masakit? Masakit ano? So parang ang sinasabi mo, Juda, ay Marlene, ginawa mo yon, Tatay mo. sinadya mo para saktan siya? Masarap eh. Over. Anong sabi mo hindi lang yan, pati ang tatay mo? Kaya pala ang Papagawin ko lalaki. talaga sila para maramdaman niya kung paano masaktan. Baka Di mo pati yun lolo yan. mo. Parang nabubulok na yun. Ay, hindi bali na mabulok. Kesa naman sa nakuha mo may diba? Kung saan saan Ang nagsalita, ando doon, ang nakapindang. nagsalita ang gumagawa. Attorney Ben, baka kailangan ipaliwanag muna natin dito kay Richard at kay Rex yung nangyaring sinasabi nilang pinagplanuhan na painumin, lasingin at plano nilang may mangyari sa kanilang tatlo. Abay, medyo may malaking ano po yun. Hindi po ba? Nakita natin dito na ang plano nila ay upang halayin. Aha. Ano, nitong si Juday. Juday. At bagaman ang aktual lang na nagsakatuparan noon ay itong si Richard, ay babalik nga tayo dun sa teoryang pagpaplano, yung conspiracy, na the act of one is the act of all. Na ibig sabihin, sino mang lalaki na nakipagtalik sa isang babae sa pamamagitan ng mga elementong katulad ng pamumuwersa, merong pananakot, merong intimidasyon, o kaya ay sa paggamit ng anumang bagay o yung sinasabing fraudulent machination o kaya ay yung napainom mo ng anumang substance ang isang babae upang yun ay mawalan ng malay o kaya ay yung kanyang pagdidepensa sa sarili ay nanghina siya at nagawa ng lalaking halayin, pumapasok dun sa Article 266-A ng ating Revised Penal Code. Yun yung sinasabing rape, tiyangami. Kailan sinabi ang plano? Bago kayo magsimula uminom o pag nasa kalagitnaan o ano? Anong tanda mo, Rex? Nung bago kami mag-inom, na plano niya na yon. Sinabi niya sa akin na pagkakaisaan nga daw namin, lalasingin niya, pagkakaisaan namin. Tapos meron pa akong isang Tanga-tanga gusto naman linawin siya mo, sa eh. kanilang dalawa. Takim Kasi ka sabi kasi. mo, Juday, kayo nung kinakasama mo ngayon, mag-iisang taon pa lang kayo. Pero kayo, mahigit 1 taon na. 2 years. Oh. So nauna siya kesa dun sa kinakasama mo. 2008 pa po kaming may relasyon na hindi alam ng asawa niya. Oo, talaga. Kung 2008 pa kayo may relasyon ni Richard, di 4 na taon na kayo, tama? Oh. Oh, hindi na trip-trip yon, pare. Hindi naman ako kasi rin nanligaw eh. Marami pong salamat, Attorney Ben. Richard, so kung hindi mo niligawan, Opo, netong 2010 lang ako nanligaw sa kanya ng ano. Pero nung 2008, kumbaga parang paglalambing-lambing lang na dami ano. mong rason. So 2008 pa. So ang tanong ko, Juday,
kung kayo na, bakit kailangang sagutin mo pa si Jerome? Kasi po yung sa amin naman Hindi naman noon, hindi ako po madalas formal. na ano eh. Hindi pa po formal yung relasyon namin noon. Ang pinagtakaan po naming lahat, bakit nga nagawa pa rin ni Juday na sagutin ang lalaking ito, kung may relasyon na pala sila nitong si Richard. At alamin nga natin kung totoong mga sinabi ni Juday tungkol sa kanya. Narito po si Jerome Oplinaria. Pasok! Sandali lang! Naku po! Ang panig po ni Jerome at ang kanyang damdamin ating isa-isahin. Pagkatutukan po ninyo, magbabalik ang Face to Face. Balikan natin yung insidente na sinasabi ni Juday na nahuli ka sa CR. Anong nangyari doon? Mga lasing po kami noon eh. Okay. Tapos parang Miss Amy Perez would like to thank the following: Dr. Steve. May relasyon na pala si Richard at si Juday, pero sinagot pa rin ni Juday itong si Jerome, kaya nagkaroon ng komplikasyon. Alam mo ba na may Richard habang kayo ni Juday? hindi po. Kailan mo lang nalaman? Yung ano lang po, yung pagsabi lang ni Marlene sa akin. Ang sinasabi ni Juday, Jerome, meron kayong problema sa halos 1 taon na pagsasama ninyo. May naging pagkakataon daw na nag-inuman o may kainuman kayo, sinundan mo yung lalaki sa CR. Opo. Bakit? Birthday po kasi yun ng tito ko. Nung April. Ano ba yan? Nung April nung nakarang taon. Pero isang Sakit beses lang naman po yan, yun. kaya pala. Tumigil ka nga, Richard. Tapang ng mukha mo. Richard, huwag ka naman masyadong mayabang, Gwapo nga yan eh. Richard. Feeling mo yaman, feeling pang... Balikan natin yung insidente na sinasabi ni Juday na nahuli ka sa CR. Anong nangyari doon? Mga lasing po kami noon eh. Okay. Tapos parang... Tumawa. Parang na ano lang, nung tawag nito, yung parang trip lang sa akin. Yun. Isang beses lang po yung nangyari. Bakit napatunayan mo rin yan? Napatunayan mo Oo, at least totoo naman din yun eh. Oo. Hindi ko naman yun tinatanggi. Totoo naman yun eh. So nahuli ka nga talaga ni Juday? Hindi. Hindi niya po alam na nahuli ko siya. Yun ba yung unang pagkakataon, Jerome, na nakaramdam ka ng iba sa kapwa lalaki mo? Hindi po. O may nangyayari bang problema at nalilito ka? Oo, ganun po. Kasi pagdating ko galing sa trabaho, sabi niya, gusto kahit halik. Wala man akong halik matanggap sa kanya. Sabi niya, alis muna ako, ganito, ganyan. May singilin ako, ganyan, ganyan. Ang gusto kong malaman, Jerome, noon pa, hindi ka naman nagtaksil kay Juday. Hindi po. Lahat binibigay ko naman sa kanya yung sahod ko. Ito lang, pasensya ka na, ito lang natanggap ko, ito lang nanaling ko. So, bali ako ng bali sa trabaho ko, di ba? Binibigay ko naman ito sa lahat sa iyo eh. So lahat-lahat ibinigay mo na sa Oo, kanya? binibigay ko sa kanya. So kulang pa yon, Juday. So, bago mo pa siya sinagot, niloloko mo na pala siya dahil kayo ni Richard. So bakit hindi mo pinahalagahan yung relasyon nyo ni Richard, ni Jerome? Ngayon, hindi ka makasagot. Dahil hindi ko nahanap sa kanya yung hinahanap Hindi ko mo nahanap? pagmamahal. Bakit? Saan mo nakita? So kaya nga, bakit mo siya... Ikaw ba ang may gusto? So bakit mo nga siya sinagot pa? Yung sinasabi niyong dahilan at rason ngayon, pinapalusot niyo na lang, sinasabi niyo na lang na ganon, kasi bago pa man din, matagal na yung relasyon ninyo, Richard. Guwapo oh. Mas nauna ako sa'yo. Pasensya ka, pare. Parang tidis Ay, yan. hindi pala, Mare. Pasensya ka. May karma naman yan. Huwag ka mag-alala. Siguro oras na para malaman natin kung ano nga ba talaga ang nangyari sa banyo ng gabing yon. Narito po, si Ronel Roma. Pasok!
Ronel, diretsa ang tanong, kilala mo si Jerome? Apo. Kayo magkakasamang nagiinuman? Apo, dalawa lang po kami. Okay. Anong nangyari ng gabing yun na kayo ay nagiinuman? Bali po, lasing na po ako nun na nararamdaman ko po may kumakapa po sa aking Pati nga. May kumakapa. So, paano mo naisip na si Jerome yun? Dahil kayo lang? Apo, kami dalawa lang po sa, sa boarding house ko po, sa taas. Okay. Kung diretsa ang tanong, may bala ka pa bang balikan si Juday? Wala na po. Nakakalungkot man isipin, pero talagang napakalalim at napakabigat ng problema ng ating mga bisita ngayong umagang ito. At para po matulungan sila na maayos pa ito, kailangan na po nilang makausap ng harapan at ng malapitan ng ating pong trio tagapayo. Umaasa ka na mamahalin ka niya. Pero dapat alam mo na yun dahil may kinakasama na siya, di ba? Meron ka namang natutunan sa experience pong ito kay Richard. Pero, alam mo, ikaw naman may Rex. Kapatid mo pa rin yan. Wala kang magagawa kundi tulungan pa rin yan kahit paano. Kung demanda ka, Nasa kanya yung didemanda niya ako. Kahit paano po ba, Attorney Ben, ay nagkaroon ng konting kaliwanagan itong ating mga bisitang nasa pula po? ay hindi lang sana konting kaliwanagan sa kalagayan ni Richard tsaka kami, kundi dapat ay maliwanag na maliwanag sa kanya sana yung sinabi namin kanina. Kaya't kung totoong nais mong maging matuwid na ang buhay mo, sana tandaan mo ito, Richard. Biktima ang dalawang babaeng ito sa kalagayan mo. Subalit, pasalamat ka dahil sa kalagayan ni Marlene, parang gusto lang niya ay kapayapaan. Ngunit tandaan mo, meron kang obligasyon na suportahan yung anak mo sa kanya. At dapat gawin mo yon, sapagkat narinig mo kanina yung sinabi ko na kapag hindi mo nagawa yan, ay maring lumapit sa isang abogado ito at kagyat, mareremedyohan yung kanyang problema sa kanyang mga anak sa pagsuporta mo sa kanila. Yun lamang. Kung nakikita niyo pong arogante at medyo merong kayabangan ang napapansin niyo po kay Richard, siguro ho, dapat nating maintindihan din bakit naging ganito yung kanyang personalidad. Yan po ang epekto ng masyadong maagang pagdadrugs at the age of 13. Kahit po sabihin yung matagal na ang pagtigil niya sa paggamit nito, pero nung mga panahon na dinidevelop niya ang kanyang personalidad para malaman niya kung ano ang tama at mali, sana gawan mo ng paraan na maiayos mo yung sarili mo. Unang-una, dadalawa lang kayo magkapatid. Si Rex, kaya napilitan na nandito sa Maynila para tulungan ka dahil ayaw pa rin ng iyong nanay at tatay na ikaw ay mapunta kung saan man at maligaw ng landas ng tuluyan. Hindi kinakailangan na masyado kang maangas, Richard. Take it from your kapatid at saka dito kay Jerome. Sila napaka-responsabing tao na mas bata sa iyo. Yun lang siya. Richard, mataas po ang kumpiyansa mo. Sana naman itong face-to-face ay maging guro para matuto ka dito. Alam mo, sa buhay ng tao, sa relasyon niya sa Diyos at sa relasyon niya sa kapwa ay dapat magpakumbaba. Ang pagkikipagkapwa ay isang napakahalang bagay po. Lalong-lalo na ang pagturing mo sa iyong kapatid bilang tunay na kapatid, hindi kaaway. Sana magkaroon ng kapatawaran dahil sabi nga, nasa huli lagi ang pagsisisi. Salamat. Thank you very much po sa ating trio tagapayo. Juday at Richard, sana matapos itong naging usapan natin, naunawaan ninyo yung sakit na nararamdaman ni Marlene na pinagkatiwalaan niya kasi kayo. Ikaw, Richard, bilang kanyang kinakasama, pinagkatiwalaan ka niya, nirespeto niya ang pagkatao mo. Juday,
bilang kaibigan, bilang kumare, pinagkatiwalaan ka rin ni Marlene at nirespeto ka. So ano ngayon ang desisyon mo, Marlene? Para po sa akin, ayoko na. Sawang-sawa na po ako. Kahit ako man po, minsan na po ako nakagawa ng isa pang pagkakamali. Ayoko na po gawin pa yon. Kung hindi talaga sila kayang paghiwalayin, sila magsama. Hindi ko na siya kailangan. Paano ang bata? Kaya naman po yun eh, kaya na namin itaguyod yun. Total, nakaalalay naman sa akin yung mabianan ko. Tsaka hindi naman habang panahon na ganito po ako, maghanap ako ng trabahong maayos. Tama. Nasa sa kamay mo ang pag-iba ng kwento ng buhay mo, Marlene. Nasa mga kamay mo yan at naniniwala akong kaya mong baguhin ang kwento ng buhay mo. At gawing mas maganda, mas makulay, at mas masaya. Rex, sa iyong kapatid sa lahat ng mga nangyaring ito. Sana magbago na ho siya. Tapos yung mga pamangkin ko, sana suportahan niya naman. Hindi niya sana unahin yung vision niya. Kawawa rin yung pamangkin ko, kaya nga naghanap din ako ng trabaho kahit papaano na matulungan ko man lang yung hipag ko na may maiabot ka. May abot lang kahit konti. Kasi nakikita ko sa kapatid ko, parang ligaw na talaga eh. Sana magbago lang ho siya. Jerome, sinabi mo kanina na hindi mo nababalikan si Juday. Yun na ba talaga ang desisyon mo? Opo. Yun na po ang final decision ko po. Hindi na po ako makapagbalikan sa kanya. At kung ano man ang pinagdadaanan mo rin ngayon, Jerome, hangad din namin na mahanap mo kung sino ka ba talaga at kung anong magpapaligaya sa'yo at kung anong gusto mo talaga sa buhay mo. So ngayon, Richard, anong desisyon mo? Sa inyo ni Juday. At ikaw, Juday, anong desisyon mo sa inyo ni Richard? Tama na yung tapusin yung ano na yun. Kaya At yun nga ang nakakalungkot ngayon, Richard, kasi nandahil sa simpleng trip-tripan na yon, ang laki nung naging epekto na ngayon, ang anak mo, ang magsasakripisyo, na nagkagulo kayo nung nanay niya at nawala yung pangarap na magkaroon ng buong pamilya dahil dun sa simpleng trip-trip. So sana ngayon, na-realize mo yun. At ikaw, Juday, tanggap mo na wala na si Jerome. Hindi ka na niya babalikan. Okay lang po. So wala na kayo ni Jerome, wala pa kayo ni Richard. Okay lang sa'yo yun. Okay lang po. Ang kinagugulat ko at ang pinagtatakahan ko, Juday, may parang ikaw pa yung medyo mataas at ayaw humingi ng tawad kay Marlene sa mga nagawa mo? Alam ko po. Alam kong nagkamali ako. Sorry. Kahit hindi mo ako tanggapin, alam ko, kumari mo ako, pero hindi ka rin naging mabait na kaibigan sa akin. Sa ngayon, hindi pa po ako mapagdesisyon sa sarili ko. Kasi okay lang po kung ako nasaktan lang, kung kami lang mag-asawa na sira niya. Ang anak ko. Naunawaan ko yun. Hindi ko ba po kaya? Pero hangad din namin, Marlene, na dumating yung araw na matanggap mo at mapatawad din si Juday kasi yun din ang magpapalaya sa lahat ng sakit na nararamdaman mo ngayong araw na ito. Naunawaan namin, tanging panahon lamang ang makakapagsabi kung kailan yan. Kaya respetuhin namin ang iyong desisyon tungkol dyan. So sana nga, Juday, dumating yung araw na maisip mo na balikan si Marlene at humingi ka ng tawad sa lahat-lahat. At Richard, dalangin namin na maging mas responsable ka na at maisip mo na may obligasyon ka pa rin sa anak ninyo ni Marlene. At sana, habang nabubuhay pa ang iyong mga magulang, bawiin mo yung mga araw na nasaktan mo sila at pilitin mong maging mabuting anak habang nabubuhay pa sila. Maraming salamat sa ating mga bisita sa pagtitiwalang binigay ninyo. Amina na po tayo mga kapatid.
Ano nga ba ang aral ang ating natutunan sa ating isyu ngayong umaga? Mas mainam po ang pagiging mapagpakumbaba. Ang kayabangan o pagiging hambog at arogante ay katumbas ng malungkot at magulong buhay. Ang mga pag-uugaling ito ay hindi nakakadagdag po sa ating ganda o pogi points. Sa halip, ito ang makakasira sa ating pong pagkatao. Ang kababaang loob ay isa po sa mga gawi na maaari po nating ipamana sa ating mga anak. Maging mabuting halimbawa po tayo sa lahat po ng ating makakaya sa mata po ng bata. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, kung marunong kang makontento kahit simple at maliit na bagay, ay parang isang malaking premyo. Salamat po sa inyong lahat mga kapatid sa pakikisawsaw ninyo sa amin. Salamat din sa aking co-host na si Hans Martel. Sa Dance Squad. Lalo na si B1 na nagsa-celebrate ng kanyang birthday. Happy birthday, Bong! Uy, ang sarap ng cake, pang mayaman. Happy birthday, Bong! Naway maging healthy ka pa at malakas nang sa ganun ay mapigilan mo ang lahat ng mga nagpapasakit ng damdamin mo. Oh, hindi. Salamat sa lagi mong pag-awat sa ating mga nagiging bisita. Kahit na alam kong hirap ka, hingal na hingal, at punong-puno ng kalmot. I wish you good health, more love, and more happiness. We love you, Bong. Happy birthday. Hindi magiging face-to-face to kung walang B1 at B2. Salamat din sa ating pong trio, tagapayo. Ang ating pong mga sausawero at sausawera. At sa mga bisita po natin na nagbahagi ng kanilang kwento at pinapulutan natin ang aral. Salamat po. Hello din sa aking mga followers sa Twitter na sina Maurice Glifonia, Kim Festin, Ken Shason, kay Eds JR at kay Francis Eric Bicar. Maraming salamat sa inyo at sa mga kapatid po nating balikbayan. Muli, maraming salamat. Ako po ang inyong pambansang kapitan, ang inyong Chang Ami, na lagi pong magpapaalala sa inyo. Ang problema, pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to, mga kapatid. Ngayong Biyernes, pagbilan! Nilalangaw ng isda mo dahil pati ikaw sa CR ng silid, nilalangaw ka na! Tindera, mang-aagaw daw ng kinakasama. Hindi naman ako lumapit kay Tutoy. Bagkus, pinigil ko eh. Time po na tumapon yung kape, kamay ko po nawa. Parang eksena sa pelikula. Alam po na nasa taas yan. Sino ba nasa taas? Direk, may tao ba dyan? At mang-aagaw din ng timbangan. Bang ako sa pwesto na tinangat ko yung pinakalalim mo. Nandun pangalan ko. Wala naman timbangan na ninakaw ah. Pero sino ang mas matimbang? Si Gigi o si Aruray? Kahit bigyan ka ng barko, hindi ka makukuha. Binigyan ka nga lang ng 500, nakuha ka na eh. Face to Face. Ngayong Biyernes, 10:30 a.m. Ito lang sa TV5. Ang susunod na programa